Walang kasamang nagplano at lalong wala umanong kinalaman sa grades at bullying ang pamamaril ng 14 anyos na tutor sa paaralan sa Zamboanga City ayon po yan sa Department of Interior and Local Government. Ang tingin ng kalihim nito, talagang naimpluwensyahan lang ng kanyang mga nilalaro ang tutor. Nakatutok si John Consulta. John? Mel, nagbigay nga ngayong araw ng karagdagang detalye ang DILG at Special Investigation Task Group ng Police Regional Office 9 kaugnay sa kung paano na ipasok ng grade 8 shooter ang kanyang mga baril na ginamit sa pamaril. Sa pagbisita ni DILG Secretary John Vic Remulla sa Ateneo de Zamboanga Junior High School, ipiniliwanag niyang nakahanap ng butas ang 14 anyos na estudyante na shooter para maipuslit ang baril. Pagpapasok sa normal gates ng Ateneo, binubuksan yung gate niya. Pumasok siya sa emergency exit. Sa emergency exit kasi ay hindi nilalagyan ng lock. Pero binubuksan yan pagdating ng school time. Doon siya pumasok. Alam niya na bukas siya, na unlocked yung emergency exit. Imbis na dumaan dito sa main entrance kung saan mayroong mga gwardya na nagsasagawa ng bag inspection sa mga pumapasok na estudyante, ay pumasok daw itong grade 8 shooter dito sa bahaging ito, nitong pababang lugar, na nagsisilbing isang emergency exit din daw. At ayon pa sa investigasyon ng mga otoridad, ay nagkaroon ng pagkakataon na dumaan itong suspect sa mga rampa na ginawa para sa mga PWD, at nang siya ay umabot na doon sa pinaka 4th floor, doon na siya nagsimula sa kanyang pamamaril. Ayon kay Remulla, walang problema sa grades ang 14 anyos na shooter. Ang pamamaril, wala rin daw kinalaman sa bullying at walang kaaway ng kaklase o faculty. Base sa investigasyon ng PNP, wala siyang kasamang nagplano at hindi rin sila magkakilala ng 15 anyos na nasawi. He planned, executed, and willfully did everything on his own. There was no conspiracy behind it. There was no active group that planned it with him. There was no family influence that made him do the unthinkable. Sabi ni Remulla, wala silang nakitang kakaiba sa social media apps ng shooter. Chinek namin yung social media apps niya. Wala siyang conversation out of the ordinary. It was all in his head, and that's why we believe that it was influenced by the games that he played. Sabi ni Remulla, kabilang sa kailangang pag-aralan ang pagbaban sa violenteng video games. Whether the country should ban these apps, these first-person shooter games, which desensitizes young men and women to thinking that violence is normal. Kung titignan niyo yung nangyari sa shooting, halos pareho ang itsura niya, video game eh. Nung una ko nakita akala ko video game eh. Kasi talagang pinakita niya yung firearms na visible. Pinakita niya yung first-person, tawag doon, first-person perspective. We are pushing for the total ban on Roblox. Ang Roblox lang kasi ang particular na meron siyang link sa dark web. Sinusubukan namin kunin ang panig ng Roblox. Pero dati nang sinabi ng Roblox na meron silang pinapatupad na iba't ibang layers of protection, kabilang ang mga grupong nag-check ng anumang panganib. Sa tingin pa ni Remulla, kailangan ding higpitan ang gun owners. Should we penalize the gun owners for improper safekeeping of their firearms? Should we make gun owners accountable for acts that are done by others with their weapon? Patuloy na tinututukan ang kalagayan ng dalawang estudyanteng na ospital kasunod ng pamamaril. Meron po tayong recorded na isang injured, isang 15 years old student na babae na nasa hospital po ngayon undergoing medical attention, pero nasa stable condition na po siya, ma'am. Yung tama niya po is hindi naman po grabe. Nadaplisan po ng bala sa may likod siguro habang tumatakbo yung. Meron rin tayong isa, ma'am, na registered, grade 10 din po, ma'am, pero hindi naman po siya nasugatan. Pero ni-register namin siya because hinimatay siya during the incident, during the commotion. Sa ngayon, Mel, ay patuloy yung pag-usad ng pagkasagawa ng digital
forensic examination ng mga eksperto ng PNP sa mga gadgets nitong grade 8 shooter para nga masuri ang mga digital footprints ng kanyang aktibidad online. Yan ang latest mula dito sa Zamboanga City. Balik si Mel. Maraming salamat sa iyo, John Consulta. Patay matapos tamaan ng leptospirosis ang 17 anyos na nakagat ng daga sa paa at naligo pa sa baha. Kabilang po siya sa mga dumaraming bilang ng mga tinamaan ng sakit, kasunod ng mga pagbahang dala ng matinding pag-ulan nitong mga nakaraang linggo. At nakatutok si Marisol Abduraman. Nagluluksa ngayon ang mag-asawang Lailani at Alan Espinosa matapos masawi ang kanilang 17 anyos na anak na si Justin Espinosa 4 na araw bago ang kanyang 8th birthday. Ang dahilan ng kamatayan ni Justin, leptospirosis. Ayon sa kanyang ina, una umunong nakagat ng daga ang biktima sa paa. Makalipas ang 2 linggo mula na makagat, naligo pa raw si Justin at mga kaibigan sa baha sa lugar sa Navotas. Tapos kinabukasan po yun, nilalagnat na po siya. Nangihina po yung katawan niya, dinala po namin siya sa Navotas Hospital. Yung doktor po na nakausap namin, tingin pa lang po, alam na nila na leptos po. Nabigla rin kami sa pangyayari sa kanya sa ngayon. Hindi namin akalain nag-abot sa ganun na sa sakit niya. 2 araw lang, bumigay na siya. Halos sunod-sunod naman ang pagdating ng mga pasyente kanina sa emergency room ng San Lazaro Hospital. Karamihan, hinihinalang kaso ng leptospirosis. Gaya na lamang ng 5 taong gulang na batang ito na umiiyak habang yakap ng ina. Nilalagnat po kasi kaya dinala ko. Anak, nagsiswimming kayo sa baha? Hindi naman. Nakakaano lang, nakakaapak lang. Hindi swimming. Nasa ER din kanina ang isang 37 years old na delivery rider na tinamaan na ng sakit. Ilang araw daw kasi siyang sumuong sa baha dahil sa trabaho. Huli na raw niyang nalamang may sugat pala siya sa paa. Tatai po, tapos nagsusuka. Mali, 3 araw na kasi yung lagnat ko. Tapos 4 na araw din na ako nagtatai. Tapos masakit yung kalamnan ko. Tapos yung ulo ko masakit din. Buti na lang at maaga raw inihanda ng ospital ang kanilang leptospirosis express lane. Kailangan na siya kunan ng dugo, blood extraction. Kung kailangan niya ng mabigyan na ng swero, dito na namin siya nilalagay bago namin pahigain. Ngayong araw, 26 na ang admission sa San Lazaro. Kabilang na ang 11 taong gulang na batang ito na 3 araw nang nakakonfine rito. Sakit po yung mga katawan ko po. Pati tiyan ko po sumakit. Nagsuka ka ba? Opo. Niyaya raw siya ng mga kaibigan na maglaro sa baha. Patuloy daw na dumarami ang kaso ng leptospirosis dito sa San Lazaro Hospital at inaasahan daw nila na madadagdagan pa ang bilang ng mga pasyente sa mga susunod na araw. Kaya inihahanda na nila mga kwarto gaya na lamang ito para sa pagdagsa ng mga pasyente. Because ang incubation period ng leptospirosis ay mula as early as 2 days and as far as 30 days. Pero usually within 2 weeks, doon namin nakikita ang pagdagsa ng pasyente. Kagabi, isa sa mga pasyente sa San Lazaro ang namatay. Kaya panawagan ng mga doktor, magpunta na agad sa ospital kung may flu-like symptoms matapos lumusong sa baha. Ang ayaw namin kung ang leptospirosis bacteria umabot na sa mga katawan ng tao tulad pag naabot sa kidney, naaapektuhan, hindi sila makaihe, severe respiratory symptoms na kailangan na namin i-intubate na sila. Sa huling tala ng DOH yung ika-8 ng Agosto, may kabuang 3,440 na kaso ng leptospirosis sa bansa. Marisol Abduraman, nakatuto, 24 oras. Julian San Jose is pouring her heart out sa pinakabagong single niya na Saglit Lang. Ang kanyang inspirasyon sa pagsulat niyan, ichichika ni Aubrey Carampel. Giving chill and bossa vibes ang newest single ni Julian San Jose na Saglit Lang. Ipinarinig niya yan sa isang intimate media conference. Si Julian mismo ang nagsulat
at nag-produce ng naturang kanta. At ang inspirasyon, ang kanyang boyfriend na si River Cruz. Namimiss ko siya. Naalala ko kasi, nung sunod ko tong kantan to, may sakit ako. Tapos sakto din talaga na, yun, nagsusulat ako ng mga thoughts ko. Nauna nang nirelease ni Julie ang mga kantang Simula at Kung Ikaw Ay Bibitaw na ibang-iba ang tunog at genre. Magkakaroon din daw siya ng collab at maglalabas ng album soon. Parang, it's a mix of all genres. So yun yung pinaplano kong gawin talaga. Bukod sa kanyang independent music era, pinaplano na ng The Clash Teens host at The Voice Kids coach ang kanyang 20th anniversary concert next year. I really want it to be special because it's a special milestone para din po sa akin at sa aking music career. Pero ang excitement ni Julie, napalitan ng lungkot ng alalahanin ng pumanaw na dating miyembro ng kanilang grupong Sugar Pop na si Vanessa Blanca. Kasama raw kasi sana sa kanyang pinaplanong concert ang kanilang reunion. Yeah, so well, she's in paradise now. Honestly, hindi ko I can't express how in deep pain we are, especially na bunso kasi namin si Vanessa eh. She's 30. Sobrang bata pa niya. And we still see her as, parang her little sister. And grabe, ang dami pa niyang pangarap, ang dami pa niyang gustong gawin sa dreams niya, sa life niya. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Habang mahimbing na natutulog ang isang ginang sa romblon ang kanyang tenga, pinasukan ng ipis. Paano kaya ito maalis? At paano maiwasang maharap sa kaparehong problema? Pakinggan mabuti ang ulat namin ito. Pasintabi lang po sa mga naghapunan, sensitibo ang mapapanood ninyong video. Pakita pa nga lang na gumagapang ang mga insektong ito. Marami nang nangingilabot. Paano pa kaya kung kinakatakutan mong ipis, sumuksok sa iyong tenga? Gaya na lang ng nireklamo kamakailan ng ginang na to kay Doc Erwin nang magpakonsulta ito sa kanyang klinik sa Romblon. Ang complaint sa akin para daw merong pumasok sa loob ng kanyang tenga. May kaluskos daw po siyang narinig. Nagkaroon na ako ng idea na mukhang insekto talaga yung pumasok dun sa kanyang tenga. At nung kanya raw itong sinilip? True enough, nung chinek ko, meron talaga. Ako na yung nakakita ng ipis sa tenga. Paano kaya diniskarte ni Doc Erwin ang kasong ito? Ini-immobilize muna natin yung insect through mineral oil o kaya yung mga baby oil ng worm para hindi gumasgas yung mga parts ng insect na pwedeng mag-cause ng wound doon sa loob ng kanyang tenga. At dahil nasa bungad lang daw ng tenga ng pasyenteng ipis, kumuha lang ako ng forceps and then in-extract ko siya manually. At ilang saglit lang, nakuha rin naman namin agad yung buong ipis. Buhay pa talaga yung ipis nung nakuha namin. Mukhang adult na na ipis yung nakuha natin. Medyo malaki na siya eh. Nagulat siya na kung paano ba nagkasya yung ganun kalaking ipis sa loob ng tenga niya. After that, tinignan ulit natin yung tenga ng pasyente kasi we need to investigate kung nagkaroon ba ng abrasion doon sa kanyang wound. Wala namang abrasions, walang gasgas at walang infection na nangyari after nung removal ng insect. saan naman kaya nanggaling ang ipis na sumuksok sa tenga ng pasyente? Malaking part yung living condition ni nanay. So dahil nga yung kanilang bahay medyo maraming butas yung dingding, hindi rin sila gumagamit kasi ng kulambot. Kapag napasukan ng tenga ng insekto gaya ng ipis, maaari itong maging delikado kung hindi agad maagapan. Maaari kasing madamage ang ating eardrum at maapektuhan ang ating pandinig. Ano naman ang senyales na may pumasok na insekto sa ating tenga? Una, kapag may pangangati o tickling sensation sa ating tenga. Pangalawa, may scratching o buzzing na ingay tayong naririnig mula sa loob. At pangatlo, yung pakiramdam na tila may nakabara sa loob o di kaya'y may nararamdaman kang discomfort o sakit. At kung sakaling mangyari ito, ano ba ang dapat gawin? Kuya Kim, ano na? Ang pinakaunang dapat gawin sakali mang sumuksok ang insekto sa ating mga tenga, huwag gumamit ng cotton buds o kahit anumang gamit na ipapasok sa ating tenga. Maaari kasi itong matulak ang insekto papasok sa ating ear canal. Sunod,
Itilt ang ulo at dahan-dahang alugin o i-shake ito. Kung ayaw pa rin ito lumabas, lagyan o patakan ng vegetable o baby oil ang apektadong tenga gamit ang isang dropper. Saka ito i-flush sa pamamagitan ng tubig gamit ang hiringkilya o syringe. Pero huwag lagyan ng oil o tubig ang tenga kung merong punctured eardrum o ear infection. At kapag hindi pa rin ito gumagana, mainam na humingi na ng tulong sa isang medical professional. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang. #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Mga kapuso, dumami ang Pilipinong itinuturing na mahirap ang kanilang pamilya nitong ikalawang quarter ng 2026. Mula po sa 35% nitong Marso, tumaas ang self-rated poverty sa 39% nitong July 2026. Base sa pinakahuling tugon ng masa survey ng Okta Research, katumbas yan ng nasa 10.2 million na pamilyang itinuturing na mahirap sila. Dumami rin ang nagsabing nakaranas ng gutom at walang makain ng kanilang pamilya kahit minsan sa loob ng nakalipas na 3 buwan. Naitala ang self-rated hunger sa 21% nitong Hulyo o 5.5 million na pamilya. Isinagawa ang survey noong July 4 to 11, 2026 sa 1,200 Pilipino, edad 18 pa itaas. May plus-minus 3% na margin of error at 95% confidence level. Ayon sa palasyo, ipapasuri nila ang datos upang matukoy kung saan nanggagaling ang pagtaas ng mga pamilya na nagsasabing nakaranas sila ng gutom. Binigyan din ni Palace Press Officer Claire Castro na may nakitang improvement sa mga beneficiaryo ng Walang Gutom Program. The collab gets better and better, mga kapuso at kapamilya, dahil mapapanood na rin dito sa GMA Network ang Gandang Gabi Vice by the unkabuggable star Vice Ganda. Makichika kay Nelson Canlas. G na G ka na ba, kapuso? Mapupuno ng good vibes ang inyong Setyembre. Dagdag ang unli and unfiltered laughter na hatid ni unkabuggable star Vice Ganda. Dahil ang comedy talk show na Gandang Gabi Vice, mapapanood na sa Kapuso Network. Nasa GMA na? Yes! Diyos ko, ito na. Natuloy How excited na. are you? Super excited. Dinasal ko to winish ko. When I had a chance to talk to both Ma'am Annette and the ABS management, tinanong nila, anong gusto mong show ba? Nung meeting ko with GMA, ang sinabi ko, GGV ang gusto ko. Fresh episodes ang mapapanood soon. At mas excited si Vice ngayon dahil magiging mas malawak na ang viewership. At mas dadami na ang pwede niyang maging guest sa show. Yung pinaka nakaka-excite, yung mga kapuso stars na gusto kong i-interviewin at makasama sa show ko, posibleng-posible na. Tapos yung marami rin akong GMA stars na nakausap na gusto rin nilang magkaroon ng GGV experience. So ito na, hindi na siya imposible mangyayari na siya. Vice ko ikaw tatanungin. Like parang, sino yung mga nasa wishlist mo? Madami. Siyempre, meron akong Michael V. Lagi yung Michael V, nasa listahan ko lagi yan. Marian. Si Ding Dong kasi na-experience ko na sa GGV, naka-twice na yata siya. Diba sila? Alden, yung mga... Maraming sikat ng maraming sikat na kapuso stars. Kung nananakit daw ang tiyan ng viewers sa mga kulitan with guests sa show, siguradong level up ang pagbabalik ng GGV. Tumaas ulit yung energy ko. Gusto kong mapagod ulit dito sa GGV. Ito yung pagod na gusto ko. Nanggigigil ako siya ulit ngayon. Nangangati ako, kinikilig ako. Yun. Ang ganda-ganda ng nararamdaman ko ngayon. Mapapanood din ang Gandang Gabi Vice sa I Want. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Ika nga, lilipas din ang ulan at muling sisikat ang araw. Kaya naman kaunting pahinga sa ilang linggo ng ulan ang maaliwalas na panahon kanina. Ang init ng araw, sinamantala ng mga nakamis nito. Lalo po yung mga binaha. Abay, panahon na para maglinis at maglaba. Maglaba, Kaya naman ang aming tanong, nakapagsampay na ba ang lahat? Nakatutok si Oscar Oida. Halos sumuko na raw ang katawan ni Rhea sa paulit-ulit na paglilinis. Mantakin nyo, ngayong linggo, 3 beses binaha ang kanilang lugar dito sa Malibay, Pasay. Kasi babaha, huhulas,
Pamaya, babahan na naman. Yung katulad yung nakarang araw, 3 beses na pagkakahupa ng bahay, maya may bahay. Yun, loob ng bahay, puro linis. Walang kapaguran, may mga alipungan na nga ako. Sa kanilang lugar, mababaka sa bawat sulok ang tanda ng pagpupursiging makabangon matapos ang ilang araw na pagkakalubog. Nariyan ang mga nabasang kasangkapan, mga kutsyon, mga unan na pilit binibilad, may salba lang. Namamaho po kasi sobrang baho, tapos yung kulob, para maarawan, mawala yung amoy ng kulob. Sa ordinaryo ng sinuot ng tao, madali siyang malabhan yung kasi hindi katulad dun sa binaha na mga damit, andyan yung mga dumi, yung mga putik. Minsan nga na itatapon mo na dahil mahirap ilabhan kasi makapit na po. Yun nga lang, may mga gamit ding anumang pilit i-save, di na kayang i-resuscitate. Ang dami ko mga gamit. Ito, yung mga kahoy ko, mga nabulok na, kasi ilang araw na basa, mga sinampay. Tapos yung tindahan ko, hindi ako makapagbukas. Siyempre, tambak din ang labahan. Kaya nang umaraw na sa wakas kanina, ayun, pati mga kable, ginawa ng sampayan. Si ate, di baling maputput daw ang mga daliri sa kakakuskus, matanggal lang ang mga nanuot na dumi. Ang kaso, may mga mansa raw na tulad ng mapait na nakaraan, pilit kumakapit. Para naman kay Makay, ang pait na hatid ng nagdaang baha, daig pa raw ang ma-broken-hearted ng 10 ulit. Mas madaling mahupa ang luha kasi 10 punas mo lang. Sa baha, kahit anong limas mo, nandun pa rin yung tubig. Mas magandang umiyak ka na lang kaysa bahain. Sa kabila ng lahat ng ito, dapat daw di maubusan ng pag-asa. Dahil sa buhay, hindi lahat ng lumubog ay mananatiling nasa ilalim. Ang mga taga-Malibay, pilit daw aahon para mabuhay. Laban lang. Siyempre, kailangan natin mabuhay. May mga anak tayo. Mapapagod, magpapahinga, pero tatayo pa rin. Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras.